na viral ngayon ang isang post ng hindi sikat na kainan pero mamimigay ng pera pag kinaya mo ang anghang. Itago na lang natin ang kainan na ito sa pangalang Taragis Takoyaki na pagmamay-ari ng isang magaling na magician, business owner at isang illusionist. Naitago na lang din natin sa pangalang Carl Kion. At alam ko naman na alam nyo na ang sinasabi ko. Ang sabi nga sa post na ito ay, kaya mo bang gawin para sa 100k? Gusto mo ng 100k? Kunin mo ang logo ng Taragis. Ipatatuto sa noo. Kung sino ang unang makapag-send sa amin, siya ang mananalo ng tumataginting na 100,000 pesos. Click the photo for official rules. At dito nga ay may kumagat na isang tao sa kadahilanang hindi niya nabasa ang buong nakasulat dito. April Fools! Gotcha! Sa totoo lang mga dagano, nung unang sinabi sa akin to, medyo naiisip ko na parang kawawa naman talaga yung taong yun. Kasi sa totoo lang, hindi nakakatuwa yung mga ganitong prank. At sa totoo lang din, marami na rin namang ganitong prank. At lahat naman na napapanood natin na prank, iba-iba yung nagiging emosyon natin. Nandyan yung natutuwa tayo, naiinis, nagagalit, lalo na kung sobra-sobra na talaga yung ginagawa ng isang influencer o ng isang content creator. Pero kung sa kapamilya o kabarkada lang nila ginagawa yon, pwede mong isipin na sanay na talaga sila sa mga ganong gawain. Kaya nakakatuwa na lang din panoorin. Pero pag sa ibang tao na ginagawa, medyo nakakainis na. Sa kwento ni Kuya Ramil Albano, hindi nakakatuwa ito. Lalo na magiging habang buhay na marka na ito sa pagkatao niya. Pwede nating ipabura yung tattoo sa noo niya pero maaalala pa rin ng mga tao ang nangyari sa kanya. Lalo na't viral na viral talaga ito sa social media. Isang lalaki na nabiktima ng April Fools kahapon. Takoyaki Store ang 100,000 pesos nilang papremyo. Sa lalaking nagpatato ng logo nila sa noo. Dahil nga viral na viral ito, napanood na rin to ng mga taong may mga mabubuting puso at nagbigay sila ng tulong para mapunan o magkaroon pa rin ng pera itong si Kuya Ramil Albano. Tulad ng mga taong ito. At marami pang iba. Kaya para sa mga katulad kong content creator, kung gusto nating gumawa ng kagaguhan o kung anumang pwedeng ikasakit ng ibang tao, pag-isipan muna natin ito ng ilang libong beses bago natin ito gawin. At dito nga kay Kuya Ramil Albano, nakakatuwa ngang isipin kung gaano kagaling si God. Minsan, hindi natin napapansin pero kung kailan tayo walang-wala, bigla na lang may darating na pag-asa. Ako, lagi kong nararanasan yan. Kaya naniniwala ako sa ganito. Isipin nyo, dahil sa tattoo niya sa noo, nagdagsaan ng mga taong gustong tumulong kay Kuya Ramil Albano. At hindi lang yan, meron pang interview sa iba't ibang istasyon sa telebisyon. At dahil nga doon, nagbigay na rin ng Taragis Takoyaki ng 100k para kay Kuya Ramil Albano. Ito boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Ikaw na bahala dyan. Natingin ko, nararapat naman talaga para kay Kuya Ramil. Ikaw, anong masasabi mo? Sa totoo lang mga daga, ako yung tipo ng tao na hindi agad-agad naniniwala. Nung sinabi nga ito sa akin ng asawa ko, ang sinagot ko kagad dito ay it's a double prank or it's a double April Fool's Day para sa lahat. Maputol na dila ako kung hindi ko sinabi nung unang araw pa lang. At dahil nga nag-trending to, ginamitan na natin to ng matinding pagsasaliksik. Sa unang araw pa lang, ito ang nakita kong post mula kay Chona Moon at ito ang sinabi niya. Hoy Taragis, ba't binura niyo comment ko? Sinabi ko lang naman na duda ako dun sa lalaki nagpatato ng logo niyo sa noo niya. Sa totoo namang 3:36 PM kayo nag-post ng April Fool's Day joke nyo. Tapos 4:04 PM, tapos na agad yung tattoo niya at magaling na agad. Ay nako, nangi-eme lang yan si Taragis. Maniwala kayo sa akin. Parte ng prank nila yan. Siyempre, pagka-post ng Taragis, hindi naman agad-agad mababasa ni Mang Ramil yan. Unless babad talaga siya sa Sokmed at nakalike siya sa page nyo. At
pagkatapos kong nabasa ito, mas lalo pa akong naintriga. Kaya naman nag-research pa akong mabuti mula sa FB, TikTok hanggang sa YouTube para lang makahanap ng impormasyon na mailalagay ko dito sa video natin. At dito nga habang nagsa-search ako sa YouTube, nakita ko ang videong ito. So you put a tattoo on your forehead to save your parents' house? Yes, sir, that's correct. You are a really good son. He didn't take the necessary steps to protect himself, but he could have just followed the link. Ang videong ito ay mula sa Injury Court channel sa YouTube. Panoorin nyo na lang kung gusto nyo mapanood ng buo. Ilalagay ko ang link sa description box. At dito nga makikita natin na parehas ang nangyari kay Kuya Ramil Albano at sa videong mapapanood nyo. Dahil tulad nga ni Kuya Ramil Albano hindi rin nakita ng lalaking iyon ang April Fool's Day na nakasulat doon sa picture na nilagay ng mag-asawang yun. Kaya naman agad niyang pinatato ang salitang KRUD sa kanyang noo para makakuha ng tumataginting na pera. Pero ayaw ito bayaran ng mag-asawang nag-post ng April Fool's Day na iyon. Wait, di ba magkaparehas yung kwento? Kung mababasa nyo ang comments sa baba, di ba marami ding nakisimpatya sa lalaking may tato sa noo? Siyempre, nakakaawa rin naman talaga. At marami ding nagalit sa mag-asawang yun. At marami ding gustong tumulong dun sa lalaking may tato sa noo. Pero paano kung sabihin kong may twist ito? Dahil ang video na napanood nyo ay isa lamang demonstration video. Kumbaga, hindi ito totoong nangyari sa panahong iyon. Personal Injury Court demonstrate claims brought to the courtroom over serious injuries leading to serious settlements. With Judge Gino of Personal Injury Court, he'll be presiding over some of the largest claims in TV history. Parang may nakuhaan ng ideya. At dahil dyan, tiningnan ko ulit ang tato ni Kuya Ramil sa noo ng malapitan. Kung makikita natin, mukhang totoong may tattoo nga si Kuya Ramil. Pero mukhang matagal na itong tattoo ni Kuya Ramil sa noo. Ayan kitang-kita naman natin na tuyong-tuyo na at parang nabubura na nga yung ibang gilid. Makikita nyo naman yan, lalo na sa mga taong may tattoo talaga. Alam nila yung matagal na sa hindi. Ako, may tattoo ako, kaya alam ko yung matagal na sa hindi. Kita nyo naman, di ba? Ilang araw pa lang yan. Siyempre, wala pa rin akong tiwala sa mga pinagsasabi ko. Konti pa lang din naman ang ebidensya. At saka, wala rin naman talaga ako dun sa sitwasyon na yun. Kumbaga, di pa talaga ako sigurado. Kasi kung matagal na talaga itong tattoo ni Kuya Ramil, dapat nagkita na sila ng Taragis Takoyaki. Di ba? Hindi naman pwedeng manghula lang siya ng ipapatato sa noo niya, di ba? Kaya naghanap pa ako ng naghanap at nakakita nga ako ng post na ito. Raymond! Ramil Albano! Ramil Albano! Nagaling pa rin kay Chona. Etong si Chona siguradong naiintriga din talaga. Buti na lang at si Chona na ang nagcut ng video para hindi na ako mahirapan, no? Ang galing mo, Chona, shoutout sa'yo. At dito nga makikita natin na nagtagpo na nga ang landas ng Taragis Takoyaki at itong si Kuya Ramil Albano. Dati pa. So, nabubuo na ang mga hinala natin. Parang hindi na hinala. Parang totoo na yata. At dahil dyan, may tanong sa isip ko. Kung may tato si Kuya Ramil Albano sa noo ngayon, kailan niya ito pinatato? Dahil makikita naman natin na walang tato si Kuya Ramil doon sa video na nakita natin. Kaya naghanap pa tayo ng ebidensya na baka sakaling makita natin. At guess what? May nag-post ng picture na ito. Ano itong nakatato sa noo ni Kuya Ramil Albano? Sheesh! At ang petsa ng picture na ito ay 03/28. What? March 28? Hindi natin alam kung anong taon. Pero isa lang ang alam natin. April ngayon, 2024 ang taon. So, wala pang April Fools? Nagfa-full na pala siya? Dang! Wordplay. Isa lang masasabi ko, wala ako sa lugar na yan. Hindi ko pwedeng husgahan ng mga tao kung totoo man ang sinasabi nila or hindi. Pero once na nagawa mo yan, ibig sabihin, may cellphone ka. Sa dami ng prankster ngayon, siguro mag-isip ka muna. At kung may cellphone ka, kahit papano, nakakabasa ka. At kung ganitong challenge ang ipapagawa sa'yo, hindi ba't mag-iisip ka muna? At
titingnan ulit ang post ng nagpa-challenge. Di ko alam ha, ikaw, anong masasabi mo? Ito ang masasabi ko sa viral na isyong ito, na sa tingin ko parang walang nakakapansin. Hindi ito tungkol kay Kuya Ramil o sa Taragis Takoyaki. Ito ay tungkol sa mga tao. Sa pangkalahatan, uulitin ko, hindi ito tungkol kay Kuya Ramil o sa Taragis Takoyaki. Ito ay tungkol sa mga tao o sa pangkalahatan. Okay? Sa mga tao dito sa mundo o sa kahit saang sulok man ng mundo. Nakakalungkot lang na hindi natin napapansin ang totoong lesson o aral ng videong ito o ng pangyayaring ito. Hindi ba't parang nasasanay na tayo sa mga ganitong pangyayari? Na parang okay na lang na maging tanga tayo. Okay na lang ba na magmukha tayong tanga? At ang iba parang kukonsintihin na lang din ang mga ganitong bagay. Alam ko na maraming magagalit sa opinion ko. Pero halatang halata naman na ginagago lang tayo ng kapwa natin tao. Tulad ng nangyari kay Kuya Ramil Albano. Hindi niya nabasa na April Fool lang pala yun. Sa totoo lang, matagal nang ginagawa ng mga tao to. Kahit saan. Katulad ng video, sinabi sa umpisa, panoorin mo ng buo. Pero hindi mo pinanood ng buo at sinabi mo na yung mga bagay na gusto mong sabihin sa kanya dahil akala mo mali yung sinasabi niya. Nang hindi mo pinapanood ang video. Pero ang nakasulat nung umpisa, panoorin mo ng buo itong video. Pinagmukha mo agad tanga ang sarili mo. Hindi ba? Kung ayaw nyong panoorin yung video, wag nyo nang panoorin. Kung hindi nyo tatapusin ang video, wag nyo nang panoorin. Kasi pangit lang ang kalalabasan ng mga itatype nyo sa ilalim. 'Di ba? Nang hindi nyo alam yung kabuuan ng video na yon. Sa mga nagpo-post o yung mga online seller, ito kadalasan to Talagang nakikita ko to. Ang daming nagpo-post, no? Ang daming online seller. Nilagay na ng seller ang presyo, address, contact number at lahat ng kailangan mo sa post. Pero magtatanong ka pa rin. 'Di ba? Nagigets nyo? Tapos magagalit ka kasi sinabi sa iyo ng seller na nakalagay na po yan sa post ko. O 'di ba? Nagalit ka kasi mukha kang tanga. Huwag mo sabihin sa akin na hindi ka marunong magbasa. Huwag mo ring sabihin sa akin na mahirap ka kasi ganito ganyan. Parang may mali na ata pagka ganun. At palagi ko rin nakikita na pag mukhang tanga yung video, maraming nagbibigay ng pera o tulong sa kanila. Baka sabihin nyo naman grabe naman to si Daga kung ano-ano sinasabi. Hindi, totoo yan. Alam ko yung iba sa inyo, ranas nyo yan. Bakit? Kasi halos lahat ng tao gustong makita na maging tanga yung isang tao. Nagigets nyo? O, diba? Parang parang nakakatanga na talaga Sa TikTok, nung nauso yung human AI, di ba laglag kayo ng laglag ng Rose? At kahit ano pang pwedeng ilaglag doon sa gumagawa ng video, kahit nakikita nyong nahihirapan na yung tao kasi gusto nyong makita na magmukha siyang tanga. Di ba? Gusto nyong makita na nahihirapan siya. Kasi isipin nyo titigil naman siya kung walang maglalaglag Pero gusto nyong laglagan ng laglagan kasi gusto nyo nga makitang di ba? Di ba? Wag nyo na akong gawing tanga. Di ba? Bakit naman gustong magpakamukhang tanga ng mga gumagawa nun sa TikTok? Kasi easy money. So ang nangyayari parang nagkukonsintihan. So halos ng mga tao gusto maging tanga para mas mabilis yung kita at saka mas maraming maawa. Ganun Ganun nakikita ko talaga. Pasensya na pero ganun talagang nakikita ko. Wala to, hindi to tungkol sa tattoo ni Kuya Ramil sa noo o dito sa Taragis. Pero eto kasi parang nakikita ko, daily life na to ng tao Kahit sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, makikita mo yan. Huwag na tayo maglokohan. Diba nung nauso yung human AI, ang daming gumaya? Kasi nga easy money. Isipin mo magmumukha ka lang tanga sa video, easy money na. And alam naman natin, kahit naman hindi magmukhang tanga, ito wala tong ang gusto naman talaga ng mga Pilipino yung pagiging masaya, yung natatanggal yung stress mo. Sa totoo lang, nakakatanggal naman ng stress yun. Pero nakikita ko yun as parang nagmumukhang tanga na yung tao. Kasi kung gusto mo talagang tulungan yung mga tao o kaya yung tao na yun, yung gumagawa nun sa TikTok, ganito gagawin mo. Itigil mo na yung ginagawa mo. Bibigyan kita ng malaking halaga. Bibigyan kita ng trabaho. Tama na yan. Mukha ka ng tanga Di ba ganon? Parang bigyan mo siya ng ng something na hindi siya magmumukhang tanga. Pero hindi. Kasi nag-e-enjoy tayo. Nag-e-enjoy talaga tayo. Promise yan. Ikaw, isipin mo, meron bang nagganon? Di ba wala? Wala naman Kasi yung ibang tao, wala naman talagang pake. Nagkakapaki lang pag
yung isang bagay ay nagiging viral o nagiging issue dito sa atin. Pero kung isipin nyo, kung hindi na TV yan, kung nagpatatulan talaga si Kuya Ramil, di ba? O yung ibang tao, wala naman nakakaalam eh. Walang may paki, di ba? Pero dahil naging issue, nagkapaki kayo lahat. Ganun naman talaga. Ganun dito sa mundo. Si Kuya Ramil, sabihin natin, ginawa niya yon para talaga sa anak niya at saka dun sa anak niya na may Down syndrome, di ba? At para mabuhay din sila sa pang-araw-araw. Tapos may tattoo pa siya sa noo. Kaya sobrang nakakaawa talaga, di ba? Ay para siyang pinagtripan ng content creator eh. Anong nangyari? Dumami yung tumulong sa kanya. Pero kung iisipin, ginusto ni Kuya Ramil yun. Bakit? Kasi nga easy money at talagang pina-easy money pa ng mga ibang tao. Sandamakmak yung tumulong eh. O sasabihin nyo, grabe naman tong si Daga. Di ba? Gano'n na naman kayo. Alam nyo, kasi para sa akin, kung gusto nyo talagang tumulong, napakadali lang. Promise, sobrang dali. Dapat, una sa lahat, pinatanggal nyo yung tattoo niya sa noo. Anong sabi niya? Ayaw niya. Diba nung sa video, sinabi na yun sa kanya pero ayaw niya. Tapos, binigyan nyo siya ng trabaho. O hindi ko pa naririnig yung sagot niya kung bibigyan nyo siya ng trabaho, kung tatanggapin niya o hindi. Kasi yun na yung pagkakataon eh. Para magbago. Yun yung pinakamabilis na tulong. Nagigets nyo? Ipatanggal yung tattoo, tapos bigyan ng trabaho. Tapos, ang problema. Total, marami namang mayayaman na gustong tumulong talaga eh. Kita ko pa nga yung iba, mga mayayaman talaga. As in, mayaman talaga. Diba? Pwede nyong bigyan ng trabaho. Gusto nyong tulungan eh. Pero hindi eh. Ang nakikita ko dito, parang kinukonsinte na parang kailangan maging kawawa ka para magkapera ka. Parang ganun yung nakikita ko ah. Yun yung sa akin ah. Ewan ko ah, naranasan ko na kasi lahat. Siguro, bata pa ako para sabihin to. Pero yung mga bagay na naranasan ko, tingin ko nakita ko na. Minsan nga, 'di ba, kung sino pa yung akala nating mabait, yun pala yung demonyo. Totoo 'yan. Nako, maniwala kayo sa akin. Yung akala mo na okay, yun pala hindi. Alam ko, marami nakaka-relate sa inyo sa sinasabi ko. Kaya ang dami na ring nangi-scam eh. Ginagaya na tong technique na to. At marami din talagang nai-scam yung nangi-scam. Kasi kunwari, mahirap sila, may sakit yung si ganito, may sakit si ganyan. Kawawa naman yung ibang may sakit talaga. Kasi hindi mo na alam yung totoo o hindi. Kasi nga, bakit? Kinukonsente kasi natin. Nino-normalize natin. Nagiging normal na siya. Kung hindi nyo nagigets yung sinasabi ko, wala na ako magagawa ron. Kung sa tingin nyo mali itong sinasabi ko, wala rin ako magagawa dun. Pero yun yung nakikita ko. May nakita pa nga akong post noon dun sa GMA yata yun. Tapos may mga comments sa baba. Hala, sana nagpatato na rin ako sa noo para nagkapera ako. Nagiging ano siya eh. Parang lahat ng tao kasi nga easy money siya. Nagmumukha siyang easy money at marami din tumutulong. Kaya ang gusto ng tao, gayahin na lang din na magpatato na lang sa noo sana para nagkapera na lang din sila. Di ba? Nagigets nyo? Paano naman yung ibang tao na walang tattoo sa noo na mas malala pa yung dinadanas kaysa kay Kuya Ramil? Paano naman yun? Hindi nag-viral. Nakita nyo ba yun? Kilala nyo ba sila? Paano kaya yun? Paano kaya matutulungan yun? Hindi nangihingi yun. Hindi nagsasalita. Kinakaya yung bawat araw na dinadanas nila. Parang nakakainggit ata no, para sa kanila yun. Isipin mo, ganito sasabihin niya. Hala kami, walang-wala rin kami. Ang swerte naman ni Kuya Ramil. Nabigyan siya ng ganito. Kami, wala. Pero okay lang. Kakayanin namin tong araw-araw na nangyayari sa amin. Isipin mo yun. Diba? May nakakapansin kaya sa kanila? O sabihin natin hindi sila. O ikaw na nanonood, nung nahihirapan ka, may nakapansin ba sa'yo? Nung nahihirapan ka? Nung walang-wala ka talaga? Meron ba? Di ba wala? Di ba parang ang unfair ng mundo? Hindi ba natin pwedeng gawing fair? Gawin natin yung patas talaga kung gusto nating tumulong? Para kasing hindi siya nagiging patas sa paningin ko eh. Parang nagiging unfair sa iba. Kasi ang dami naman palang mayayaman na gustong tumulong pero bakit marami pa rin ang taong mas malala pa yung dinadanas kaysa kay Kuya Ramil? Nagigets nyo? Hindi ko na pahabain to. Sana naintindihan nyo. Ito lang mapapayo ko. Alamin muna natin ang totoo saka tayo magbigay ng sapat na pangsaklolo. Pwede mong puntahan kung seryoso kang mag-abot ng tulong mo para malaman mo kung totoo nga ba at hindi pangloloko. Hindi ko sinasabing wag niyong tulungan o wag kayong tumulong. Ang sinasabi ko, mag-isip kayo mabuti. Kung dapat bang tulungan yung tao na yon o sa ibang tao mo na lang dapat ipangtulong yung ipangtutulong mo doon.